Buenos dias. Buenos dias. Soy Ayan. Queen. And I am Van. And welcome to our first episode podcast. Yay! So mga walang magawa sa buhay at ayun. So dahil ito yung first episode natin. Dahil holiday ngayon at walang pasok, napagawa kami ng ating first episode sa ating podcast. Ano ba ang topic natin for today, Van? Actually, ikaw yung nakaisip nun eh. Ano ba yung topic natin for today? So gusto ko lang pag-usapan, what does comfort zone mean to you? Okay. And sa mga viewers natin. Ayan. So, what does comfort zone mean to you guys? Ikaw. Para sa akin comfort zone ko is yung family and also yung birthplace ko. Ganyan. So kasi if naririnig ko yung word na yan, naisip ko kagad yung Davao eh. Davao? Oo. Kasi yun yung parang lugar kung saan nakakahinga ka na maluwag, walang pressure, may peace of mind. And ayun, parang parang slow life lang ako dun. Sa Davao, no? Oo, ikaw ba? Ako, para sa akin, comfort zone, yung mga bagay na nakasanayan mo na, pero nahihirapan kang i-give up siya. Siguro, perfect example sa akin is yung, of course, kagaya ng nasabi mo sa'yo, Davao, no? Yung birthplace mo. Ako siguro dahil lumaki na ako sa Cavite, siguro yun yung pinaka-comfort zone ko with my friends, family, and then yung life sa Philippines. Kasi, alam mo yun, parang ang dali lang mabuhay pag sa Pilipinas kapag yung salary mo 50 above na eh. So, like you, kung saan ako siguro pinaka talagang masasabi kong lumaki na ako, Cavite. Yung next question ko sa'yo is, have you ever stayed somewhere just because it felt familiar? Hindi lang siya sa lugar, no? Pwedeng sa situation or work. Yeah, in terms of place, hindi naman kasi lagi kaming lumilipat ng lugar. Kasi I was born in Davao. Pero nung nag-high school ako, nasa Tarlac na ako eh. And nung nag-work naman ako, nalipat din ako. So I became independent nung nag-18 ako. So physically, hindi naman ako na-stuck sa isang lugar. Pero before sa work, parang nag-stay ako sa work ko for like 2 years. Kasi it is very comfortable na. Madali na lang yung trabaho. Tsaka parang ayaw mo nang umalis eh. Kasi parang alam mo na lahat. Madali na lang sa'yo. Tapos parang okay naman yung sahod mo. Sanay ka na, no? Sanay ka na. Kaya parang why leave, di ba? So kahit deep inside, I know na parang gusto ko mag-grow, gusto ko matuto ng ganito, gusto ko mag-change careers kasi hindi ka masyadong satisfied sa ginagawa mo. Pero meron yung thinking na okay naman ako eh. This is life. I can just chill, gawin yung mga hobbies ko after work. So, I think yun yung isa sa mga bagay na nagstay ako kasi it felt familiar. It felt easy. Effortless. Parang madami naman sigurong ganun eh. Kasi talagang kung sanay ka na, no? Yeah. Mahirap na siyang alisan. Yeah, I think most of the people is ganun. Kasi change is one of the things na mahirap para sa mga tao eh. Yes. Diba? Yung adjustment, yung time. Adjustment. So, Exactly. feeling nila, yung iba kasi parang sa age nila binibase eh. Pag nakita nila na parang pag matanda na sila, hindi ko na kaya yan eh. So, minsan no, na parang napipigilan na rin sila ng age nila, yung panahon. So, ayun. Exactly. Pero para sa akin kasi change is really the epitome. Wow. Epitome. Wow, Epiton. Isang palakpakan naman dyan. Sound effects tayo dyan. So I think change kasi isa yun talaga sa mga bagay na makakatulong sa'yo para mag-grow ka
as a Yeah. person. Taking risk, getting that job, asking that raise, 'di ba? Yes. Taking that responsibility, Mm-mm. okay, doon sa from the place na comfortable ka para mag-step up tsaka ayun nga, mag-grow ka as a person. Ito naman, what is one thing fear has stopped you from doing? Siguro, ano ba? Isipin ko. Siguro ang masasabi kong fear ko is yung mapunta ako sa isang lugar na hindi ako familiar. I think yun yung one thing fear has stopped me from doing. Yung tipong hindi ako familiar sa isang bagay, tas gagawin ko siya. So, mako-consider bang fear yun? Fear of paano ba siya sabihin? Unfamiliarity, I think. Tama ba? Yun ba yung best na word doon? So, kung for example, hindi mo alam yung papasukan mo, Hindi ko alam yung papasukin parang ko. natatakot ka Natatakot ako i-try siya. para gawin yung isang bagay na yun. Yes. So, I think yun yung one thing. Yung kumbaga, yung inosente ka dun sa bagay na gusto mong gawin. So, ano nga yun? Ano nga yung bagay na dahil natakot ka, hindi mo siya ginawa? Not necessarily hindi ko siya ginawa eh. At first, meron akong doubt siguro, masasabi ko. Hindi ko agad siya ginawa. Siguro yung best example ko for that is tumira sa ibang country. So, 'di ba parang nabanggit ko naman siya sa'yo before noon pa, parang 2022, 23 pa na talagang I'm okay na sa Philippines, no? Ayokong umalis ng country kasi parang, 'di ba, parang imagine, parang ako yung klase ng tao na nanggaling ako sa parang from talagang sa baba. Tapos parang I'm a self-made kasi. So parang ako nandito na ako sa comfort zone ko sa Philippines na nabibili ko lahat ng gusto ko, kasama ko yung friends ko, family ko. So parang I cannot imagine parang yung life na titira ako sa ibang bansa tapos wala akong friends, wala yung family ko. Tapos hindi ko alam yung culture nila. Pero have you ever thought of like living abroad before? No. Yun yun. Yun yung parang hindi ko kinonsider talaga. Kasi sabi ko, I think magta-travel lang ako pero yung tumira sa ibang bansa, hindi. Pero siguro yung nakapag-open ng mind ko is yung eagerness ko pagdating sa opportunity. Especially sa nangyayari sa bansa natin, no? So, pero ibang topic na yun. Pero syempre, yung pinaka nag-push sa akin, ikaw. Ayan. So, Yeah, kilig-kilig let's tayo. go. Isang sound effect nga dyan. Wala pa tayong careless whisper. Ayan. So, So, siguro, minsan kasi siguro para gawin natin, ang na-realize ko lang, no, isa din na factor para makaalis ka sa comfort zone mo is, if meron kang mga tao sa paligid mo na magsusupport sa'yo, magmamotivate sa'yo, no? So, I tama. think that's one thing. So, that's why we're here, no? Kasi we support each other. So, iba yung meron ka talagang confident. Confident? Confident. Confident. Yeah, it's like yung someone na you can lean on ba? So, you're comfortable with na i-share yung mga bagay-bagay. So, like a partner. Right. So, eto naman. Do you Di think... ako naman yung sasagot. Okay. How about you? For you, what is one thing fear has stopped you from doing? Ako naman well, actually, fearless naman ako. Kasi parang pag may gusto akong gawin, parang ginagrab ko siya lagi. I think yung problem lang sa akin is yung consistency eh. Kasi for example, may nagawa na ako isang bagay and then nawa ko na siya. So parang, okay, ayoko na, parang jump to the next thing na naman or bagay. So yun yung para sa akin talaga yung disadvantage ko. Pero in terms of like trying new things, maybe sometimes medyo na overwhelmed ka sa mga bagay-bagay, pero lagi akong excited pag may bago akong challenge na gagawin. Ayun. Yeah. So, kumbaga parang
Feeling ko kasi sa pagkakakilala ko sa'yo sa parang almost 4 years, 5 years na. Ikaw kasi yung taong parang, ano bang word yung dapat gamitin doon? Pagka siguro Mm. parang curious kasi isang bagay, gusto mo siyang ano eh, gusto mo siya i-try eh. Yeah, curious ako sa lahat Diba? ng bagay. Yun yung napapansin Yeah. ko sa'yo. Mahilig ako mag-explore sa mga knowledge, mga Mm. skills, Kaya parang career. feeling mo wala kang ano bang tawag Wala akong dun? Wala kang expertise sa isang bagay, expertise. pero I can do a lot of things, parang gano'n. Pero kahit wala kang expertise, napapansin ko naman nag-e-excel ka eh. Pag ano eh, Okay naman, ganun. yeah. Hindi lang talaga yung talagang best of best na parang pang-Olympics yung Oo, dating, hindi naman. gano'n. Pero imagine kung ifo-focus mo siya, no? 'Di ba? Pero may pros and cons din Pros kasi and yung mga cons. bagay-bagay. Pero Yes. yeah, I'm okay naman. Mhm. I'm okay naman with I'm okay naman dun sa Yung curiosity mong gawin lahat ng mga bagay. yeah. Mhm. But do you think you can become successful without taking risk? Hindi. Lahat naman ng bagay na or lahat naman ng mga taong successful is nag-take talaga sila ng risk. Well, calculated risk, of course, parang pinag-aaralan naman nila kung magiging tama ba yung decision nila or hindi. Pero para sa kanya, it is, I think, the best or the primary recipe for success yung pagtitake ng risk. Kasi pag nandun ka lang sa comfort zone mo, or mag-explore ng mga bagay-bagay, you don't want to, start this business na matagal mo nang gustong gawin or dinidelay mo yung pag-aaral ng isang skill na ang tagal nang nakastuck dun sa back of your mind mo. Plano lang siya, no? Nagiging plano lang siya. So I think, yun, impossible na maging successful ka. Kumbaga talagang action speaks louder than words talaga siya, no? Louder than the plan. Kasi kapag sinimulan mo siya, dun ka na, yun na yung first step mo eh, to Mm. take action eh. Pero I think, tama ka naman, may point ka. Pero sa akin siguro, depende. Depende kasi, kung may backup ka kasi, you can also become successful eh. Pero ibang ano na yan eh, ibang, kumbaga, categories na siya eh. Let's say for example, no, may family ka. So, may Mm. business na talaga, no? Marami na yung business partners and so on. But you also want to build your own business. Feeling ko yun yung mga nasa kabilang categories na hindi na nila kailangan mag-take ng risk kasi they have backup na. No? Kumbaga parang Yeah. meron ng... So hindi na siya pasok sa question Yes. natin. Ayun. Yes. Kasi successful na sila eh. Hindi, you as a person, that's your family. Yung halimbawa, yung family mo may business siya, ikaw parang you're starting to build your own pa lang. Gusto mo magka-business, your own. Pasok pa rin siya. It's just so happen na hindi nga lang siya nag-take ng risk, pero may possibility pa rin siyang maging successful. Through ano na yon, parang may backup ka na, meron ka ng, kumbaga, may backer ka na sa loob eh. Para sa akin So, kasi hindi na siya risk eh. Kasi ganito, parang kung alam mo na pag nahulog ka may sasalo sa'yo, hindi na siya risk. kaya nga, pero the question is kasi, can you become successful without taking risk kasi? You can still become successful, pero hindi ka nag-take ng risk. Eh kasi nga successful na sila dati pa. Hindi, ikaw as a person. Kasi nga, halimbawa, yung family mo, yes, Oo. successful. Pero ikaw, you want to build your own business kasi. Mm. So, ibig sabihin, magka-create ka ng sarili mong company, pero hindi ka na magte-take ng risk kasi, 'di ba, may backup ka na eh, may backer ka na eh. Pwede ka nang i-refer ng mga family or relatives mo to someone eh, na, oy, magaling si ganto, ganyan. So, I think, pa rin siya, nandun pa rin siya sa category na you can become successful. However, hindi ka lang nag-take ng risk. Kasi meron ng mga taong nakapaligid sa'yo. So, Bagay, may point ka yes, naman. di kami nag-aaway guys Tama. Yun. You can still become successful. Depende sa, siguro, sa mga taong nakapaligid sa'yo without you taking risk, I think. Or halimbawa, talagang dinasalan ka Kasi, na, no? kasi para saan kasi, successful na yung mga taong ganun. Yeah. Lalo na pag may family ka na mayaman, for example, yung sa mga, let's say, anak ka ni Henry C.,
Oo Kung naman. magtatayo ka ng business, 'di ba? Hindi mo na talaga kailangan ng risk kasi successful ka na. Kahit tumayo man yung maging successful man yung business na nasa isip mo or hindi, you're still successful kasi may generational wealth ka na eh. Yes. Pero Para sa yun nga, akin. para sa'yo. Yeah. For me, parang another category lang siya, feeling ko, na parang hindi Yeah. siya nag-take ng risk, pero he becomes successful or she becomes successful, no? Another thing, let's say, for example, ano ka, no, bata ka pa. Mm. So, let's say, you can say, nasa mahirap, PBB tayo. Let's say, sa PBB ka. Mm. So, let's say may nakilala ka lang somewhere, no? Pwede kasi yun eh, yung parang hindi ka naman nag-take ng risk, pero since meron kang taong nakilala, so, kumbaga, pwede ka nalang i-refer eh, para maging artista ka, let's say, 'di ba? So, hindi ka naman nag-take ng risk, pero may mga nakilala ka. Minsan kasi, 'di ba, parang feeling ko, for you to become successful, then kailangan mo rin ng tao sa paligid mo, 'di ba? Oo, 'Di ba? napakalaga. Makikilala mo pa rin yung ibang tao eh. Siguro, ano lang, nangyayari is may shortcut na. Mm. Ganon. So, I think yun. Ano I pa? Ikaw see. naman. Okay. So, next question tayo. Mhm. Ito, magandang question to. Kasi lahat, parang feeling ko marami yung makaka-relate. Are you more afraid of failing or being judged? Ay, okay. Ito siguro masasabi kong common 'to sa Pilipinas, 'no? Kaya rin Mm. siguro, natatakot silang, mag-take ng risk kasi parang puwedeng mag-fail sila or ma-judge. I think sa'kin ano, eh, more of failing siya, eh, not because maja-judge ako. Kasi ano naman, eh, parang wala naman akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao, to be Mm. honest. Pero kasi yung sa'kin kasi yung ma-fail ako, yung masayang yung oras ko, siguro yun yung parang biggest na fear ko. Yung parang nag-take ka ng risk and then nag-fail ka. Siyempre 'pag nag-take ka ng risk, may mga ano ka kasi, ile-let go ka, eh. Meron kang mga, let's say, hobbies or mga tao na kailangan mong i-let go. And then parang nandun kasi yung parang may isip mo, dapat pa talaga ginawa ko 'to. So, for me siguro is yung failing than being judged. Kasi yung Mm. judge parang nangyayari lang naman yan sa social media madalas eh, 'di ba? Kasi nga madami ng mga talagang mga bata na mahilig sa social media. Pero kung wala ka naman sigurong pakialam sa sasabihin ng iba, mas concern mo yung mag-feel ka sa sarili mo. Parang it's more of something personal kasi yung failing. Yung judgment is hindi ko naman nahawak yung, 'di ba, opinion ng ibang tao. We have different Mm. opinions naman. So I think kung negative man yung opinion nila, yung judgment nila, it's still valid kasi that's their own opinion. If positive, mas okay. Pero hindi kasi ako madaling yung magpaapekto sa ibang tao. So it's more of about feeling myself na saan ba ako nagkulang, ano ba yung dapat kong gawin next time. So how about you? Are you more afraid of failing or being judged? Of course, failing. Yeah, same as you. Kasi most of the time, wala rin talaga akong pake sa sasabihin ng iba. Ayun. Pero yan, minsan, for example, before, when I was young, siguro oo. Mhm. Kasi for example, yung mga bagay na pinaggagawa mo, ganun, yung mga gusto mong decision na gusto mong gawin, ayun, pwede kang maaaring may masabi yung mga tao sa paligid mo. Mhm. Ayan, mga relatives, your family, your parents. Ayan. So it's, siguro I think stages lang siya ng buhay. Siguro. Pero ngayon kasi if you're already, Maturing, no? oo, matured ka na, sa sarili mo, ang dami mo ng pinagdaanan, I think unahin mo yung sarili mo eh. Instead Yes. of, thinking dun sa judgment ng ibang tao. Yes. Minsan, sa ibang bagay, for example, nagva-vlog ka, and gusto ko mag-vlog minsan, parang, ano ba yan, parang nahihiya ako kasi parang i-judge ako ng ibang tao. Pero, minsan naman pag isipin mo, lalagay mo lang sa utak mo na You're doing it for yourself. yeah, for yourself, 'di Yeah, ba? your passion. Yeah, and then wala naman silang ambag sa buhay ko, gano'n. Iniisip ko yung mga gano'ng bagay. 'Pag So, napanood lang nila may ambag na sila sa
Hindi, I mean Hindi, joke lang. yung mga tao nakikita na video ka and then some kasi will say na parang you're pathetic, 'di ba? Parang gano'n, tapos parang ang weird. GGSS. Lalo na dito sa Spain kasi parang medyo private yung mga tao. So, Mm. minsan parang naanoy sila pag may nagve-video. Pero sanay naman sila sa mga Pag turista. nakikita sila siguro sa video, medyo Yeah, medyo sensitive sila sa mga video. So, medyo ako, on my part, on my end, parang nahiya ako minsan mag-video. Pero ayun nga, as long as you're in in an appropriate place naman, then I think wala namang mali dun. And you should, you know, be confident and then gawin mo lang yung gusto mo as long as you're not, hurting. yeah, Hindi ka naman nakakaano ng ibang tao, nakakatapak. nakakatapak ng ibang tao. Tama. Yes. So guys, we only have 2 remaining questions. So, yung question natin is, ano ba yung mas mahirap? Yung mag-start ka from scratch or mas stuck ka? Which is negative connotation na yung stuck natin. Depende sa circumstances. Pero if I would choose dun sa dalawa, I would prefer dun sa starting over. Why? Kasi ako nga, ganun ako na tao. I love learning things, exploring things. Ayoko nun sa mga bagay na, ayun, paulit-ulit. Yun yung mga yung mga pet peeve ko siguro. Okay? Pero hindi din siya ganun kadali kung isipin natin. Lalo na pag nagsisimula ka, for example, sa life or sa isang relationship, let's just say relationship, di ba? Naghiwalay kayo and then you've been with that person for like years na. For example, tayo, 5 years na tayo, ang dami na nating pinagdaanan, ang dami na nating memories sa life, ang dami nating na-invest na oras, na pera sa isa't isa. Tapos pag start over ka, you're clueless. Di ba? You're clueless doon sa next step mo. Lalo na pag may mga big decisions na kinagawa. For example, di ba? We're living here in Spain. So, it's not that easy to start over. Yes. Kasi, para ang dami mong bagay na i-consider. On the other hand, di ba? Kung stuck ka naman sa isang relationship na hindi na healthy, na toxic na, which may mga kilala akong mga ganun. Yes. Okay? Nagsasakitan na, no? Nagsasakitan na, physically, emotionally. Yes. Di ba? It's also difficult. Yes. Di ba? Parehas naman yatang may siya. Ang hirap. May pros and cons talaga yung mga bagay. Dun naman, ang maganda lang naman dun sa stuck. Stuck as yung situation, you have the chance to maybe change yung circumstances. You can stay on that specific scenario, sa settings na yun, pero may chance na baka may magbago. Diba? It's either the Give it a tao, chance. diba yun, baka yung magbago yung tao, or magbago yung mga bagay-bagay. For example, sa trabaho, maybe you can ask for, another responsibility, you can ask for a raise. So marami namang mga pwedeng mangyari. Okay. Benefit of the doubt na yata. I think it depends sa situation mo, kung career, relationship. Pero ako, kung papipiliin lang talaga ako, let's just say, isa lang talaga, I'd prefer to start over. Why? Kasi starting over for me is parang new beginning siya. Parang new adventure siya para sa akin. So doon ako nagkakaroon ng gana sa buhay. That per se, ganun. And I think na yung pag nasa-stuck kasi ako dun sa sa isang bagay is parang nababurnout ako. Parang nakaka-burnout siya na parang ayaw na gawin ito, parang ganun. Parang ang hirap. Lalo na sa mga personal na bagay. Pero pag nahihirapan ka ba, umaalis ka na lang sa isang bagay or let's say sa hobbies mo? Most of the time, yes eh. Most of the time, yes. Parang pag
parang ayoko na, parang hirap pala, parang wala akong future dito. Parang ganun, naisip mo yung Okay. ganun. Parang mag-quit na nga ako, parang walang kwenta yung ginagawa ko. Ganun, may ganun akong May ganun ka mindset. mindset. Oo, Sa relationship, may na-try mo ganun na ba akong yun? mindset. Hindi pa parang feeling mo na stuck ka na, like, toxic Wala pa na, or naman. hindi ka na masaya Hindi ko pa naman na sa previous ex- relationship mo, of hindi. course. Wala pa naman. Hindi ko pa naman na-experience yun. Pero yun, most likely sa mga bagay na gusto kong gawin. Mhm. So pag na-feel ko na parang, stuck na ako dito, parang hirap ng gawin to. Parang kung i-compare mo yung positive gain I-gauge mo, mo yung positive gain positive. mo kaysa dun sa negative gain mo, parang hindi na siya, Hindi na talaga tama. Hindi parang na. hindi na siya worth it gawin. For Mhm. example, sige, let's just give you an example. Pinaka Sila. Bigyan specific mo sila ng example example. sa pagbabasketball ko. Mhm. Shout out kay Coach Gino. So, si Coach Gino siya yung nagtuturo sa akin ng basketball. Nagpa-coach ako sa kanya. So, Coach Gino he's playing sa MPBL. Mhm. Ay, Ganon. So, magaling talaga siya. yes. So, galing siya sa University of the East. Kasama niya sila Terence Romeo. Mhm. Ayan, yung mga sikat pa na mga PBA players dati. So, ako, minsan, may mga time na you're very motivational. You're very ganado ka talaga. Yun, Inspired. inspired ka talaga. Yun, training ako. Talagang, I'm eating well. Natutulog. May schedule talaga yung pagtulog ko. Mhm. Pero pag dumating ka na dun sa point na, ay, parang hirap pala. Parang hirap na mag-commit. Parang naburnout ka na dun sa mga bagay-bagay. You felt repetitive na. Mhm. Parang Monday na yung ginagawa mo. Parang napapaisip ako minsan na, worth it pa ba yung ginagawa ko? Or I'll just need to focus na lang dun sa mga bagay na mas Meron pa, pwede. mas okay, na mas magbe-benefit sa akin long term. What if mag-focus na lang ako sa work ko, learning a skill na Mhm. mas makakapag-benefit sa akin sa professional life ko. So, ganun. So, parang naisip ko, ay, hindi naman ako magpo-pro eh. So, bakit Yes. pa ako nagpapakahirap ng ganito? I'm spending hours and hours Money. of my life Mm-mm. sa isang bagay na hindi naman siya ganun ka Beneficial. beneficial. Okay? In terms of, siguro financial, let's just say. Kasi hindi naman ako magpo-pro. It's most likely a hobby for me. Okay? Yeah. Pero ayun, on the other end naman, I'm grateful dun sa mga bagay na ginagawa ko kahit nafe-feel ko naman na stuck ako dun sa mga scenario na ganun. Kasi I learned a lot of lessons. Yeah. Ganun. I learned the skills. Ayun, yung mga natututunan Yeah. ko sa ibang tao. And yeah, it depends kasi sa scenario talaga. Yeah. I think ganito yung gauge. If you can still change yung mga bagay-bagay, I think ipe-prefer ko yung doon sa na-stuck na ako. Kasi may possibility pa talaga lahat ng Yes. bagay eh. Benefit of the doubt. No. Yeah. Let's just say na ganun. May pag-asa talaga lahat ng bagay. May pwedeng mangyari at magbago. Case-to-case basis talaga. Okay. Pero, pag talagang wala na talaga, You tried na you so try na much. talaga, parang ubos ka na, then, start ka na lang. Over. Baka iba talaga yung pinlano sa'yo. Iba talaga yung calling mo. Yes. Ganun. Agree. Last question tayo. Ano yung ma-advise mo dun sa mga taon na ayun, takot sila mag-take risks, ayun na mag-start over, parang comfortable na sila sa life nila, let's say sa job nila. Tapos parang feeling nila na, parang ginawa ko lang to, Mhm. pwede ako maging successful. Pag nag-take risk ako ng ganito, pwedeng magbago yung life ko. Pero, yung mga tao is parang yung mindset nila, parang, Okay okay lang. naman ako dito. I'm living. Nagagawa ko yung hobbies ko. Pagka weekend, I can be with my friends. Pero deep inside, they have that, Mm-mm. Feeling. that feeling na parang I want more sa life ko. So ano yung Actually, ma-advise mo dun? for me kasi I think ito napanood ko to kasi naging curious ako dito before. Yung question mo, good thing.
Meron akong napanood na ganito, hindi ko alam kung sa Facebook pa, sa YouTube, or sa TikTok. Sabi nila, i-try mong pumikit ka and then isipin mo 60 years old ka na. Sige, gagawin ko. And then isipin mo kung ano yung mga bagay na feeling mong hindi mo pa nagagawa, na gusto mong gawin. Masakit na yung mga kasukasuan mo. And then come to think of it, ano yung mga bagay na feeling mo na kung iisipin mong below 60 ka, nagagawa mo pa yung mga bagay. Ano-ano yun? So I think yun yung ma-advise ko sa kanila na parang why not take risk if you can still do it right now na meron ka pang capability. So siguro yan din yung reason why we're doing this vlog. Kasi before mahihain ako ayoko talagang mag-video. Siguro ito yung isa sa mga na-unlock ko na. And then siguro, ayan, yung mga upcoming pa na gusto kong gawin sa life is mapapanood nyo na lang, guys. Yeah, that's the best advice. So, Yun, ano yung guys. advice? Ipikit nila yung mata nila at Yes. i-imagine kung ano yung mga bagay na Yes, na gusto nilang gawin, pero hindi nila nagawa. hindi nila nagawa. Yes. Okay. Yung feeling nyo, kaya nyo naman talaga, pero ayaw nyo lang gawin. Kasi talagang nasa huli talaga yung pagsisisi, guys. I mean, diba, we cannot tell talaga kung bukas ba kaya pa natin maglakad, bukas ba may mangyayari sa atin. So, siguro yun nga, yung best advice ko is, don't limit yourself, guys. Imagine yung iba, na lagi ko kasi sinasabi na parang, yung iba kasi parang wala silang capability pero gusto nilang gawin yung mga bagay-bagay. Let's say for example na lang yung mga, let's say, yung may mga kapansanan, di ba? Marami silang gustong gawin eh. Marami silang gustong makita pero hindi sila nagkaroon ng chance. Pero we are lucky na may chance tayo, di ba? So, yun yung pinaka-advice ko. Actually, manggagaling sa kanila eh. Kasi you have to close your eyes and then think of, yung mga ganong situation na ano ba yung mga bagay na dapat na ginawa ko pa na feeling kong pagsisisihan ko pagdating ng araw. Pag hindi mo ginawa. Pag hindi mo ginawa. So, yun, fear talaga kasama na yun dun eh. So, pero it's still sa kanila pa rin naman. We cannot tell pa rin naman, depende pa rin naman talaga. Parang different people has different situation, may mga bagay na hindi talaga kaya, 'di ba? Pero kailangan mo lang kasing magkaroon ng first step. You have to, parang you have to step up. Kahit first step. Kasi feeling ko kasi yung change kasi nag-start yan if you take action. So, kailangan simulan mo siya. If hindi ka pa nakapag-travel, try. 'Di ba? Why not? So, ayun guys. Yun lang. For you, ano yung ma-advise mo sa kanila? Yeah, nasabi mo naman yung mga good points. Ganun. Kasi ako din personally, pag meron ako mga plan sa isip ko, lalo na pag hindi ko siya sinimulan, parang ang hirap. Ang hirap na lalo na pag tumagal na siya sa isip ko, tapos makakalimutan ko na siya, wag na lang. Hindi ko na lang siya gagawin. Pero kasi pag feeling mo maganda, para may potential yung bagay na yung idea ko na to. And then, marami ka namang free time pag weekend. Yes. 'Di ba? Marami ka namang free time with yourself, wala ka namang masyadong ginagawa, 'di ba? So, why not do that thing na parang naiisip mo na possible na maging maganda yung outcome? Yes. Maybe learning that skill, maybe, going to your first travel na mag-isa, Yes. 'di ba? Or maybe telling your crush na gusto mo siya, Yes. 'di ba? Or yung mga kahit anong bagay na gusto mong gawin pero Hindi mo magawa. fear is stopping you or parang ayaw mong magsimula ulit kasi parang feeling mo na nakaka-overwhelm. Bakit hindi mo simulan sa pinakamaliit na step? Yes. Para kasi sa akin ganun yun eh. It's about, for example, ako, I really want to read books. Pero parang hirap para sa akin kasi dahil sa social media and then ayan, I love playing Dota. Ayan, ang hirap sa akin maging productive
Pero pag nagbasa ka Mhm. lang ng isang page, just tell yourself na gawin mo lang napakalit na steps na ganito. Mag-read ka lang ng isang page. Tutuloy-tuloy na yun eh. Di mo Yes. mapapansin. I think eto naisip ko lang ngayon na parang feeling ko kasi mas mahirap, parang mas mahirap kasi yung magsisi ka sa mga bagay na hindi mo siya ginawa kaysa nagsisi ka na ginawa mo. 'Di Yeah. ba? Kasi parang mas mas 'pag hindi mo kasi siya ginawa lalo kang magkakaroon ng curiosity. Ayun yung sinasabi na namumultuhin ka, eh. Minsan Mm. kasi parang nagkakaroon tayo ng curiosity, gusto nating gawin pero hindi natin siya ginagawa. So, might as well parang feeling ko mas okay na parang nagsisi ka sa mga kung negative man yung effect, ha. Kasi minsan nga 'di ba, kaya tayo nagkakaroon ng takot para gawin yung mga bagay-bagay kasi feeling natin hindi magiging maganda yung effect niya. So, siguro minsan kailangan din natin ilagay sa mindset natin na parang mas mahirap na magsisi ka pagdating na araw na hindi mo siya ginawa kesa magsisi ka na ginawa mo siya. Gano'n, Mm. tama ba? Oh, tama. Yes. Ayun. So, Ayun. So, that deserves tatlong soft moves, ganun dalawang lang, pitik. guys. So, that's it for our Ayun. episode So, today. gracias por escucharnos. Itong napaka bigla lang na Podcast namin. And then, podcast. if you And can share and then comment down below kung ano ba yung mga gusto nyong pag-usapan natin, at no? saka ano ba yung mga thoughts ninyo sa topic na to? Or ano ba yung mga bagay na gusto mong gawin but you're afraid? Yes. Baka That fear matulungan ka is namin. stopping you. Diba? Comment mo, baka meron kaming ma-reply sa'yo. Or may someone na mag-reply sa'yo, no? Yeah. So, ayun lang, guys. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.